Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, January 8, 2024. So medyo binatak pabalik si PSE market natin during the pre-close. Pero nung umaga is verde naman yung galaw ng ating market. Okay? So anyway, okay lang yan. Konting pullback muna siguro para dun sa mga medyo umarangkada na stocks natin last week naman. So ngayon, ang nakita natin na trend po ng market natin is papunta dito sa mga small caps. So marami yung nagtitigan sa kanila kagaya ni BSC, ni ION, ni SGP. Ito si SGP ang lakas ng galaw ng kanyang price action. So medyo marami nga po is mga small caps which is good para sa mga hawak natin na stocks kasi last time mga blue chips saka yung mga mid caps yung naggalawan naman. Okay? So very healthy pa rin naman yung market natin kahit na may loss tayo na negative 0.31% for today kasi meron tayong 160.66 million na net foreign buy dito sa market. Ayan. So nakapwesto lang po yung ating mga foreigners which is very, very good sa atin. So ang inaantay na lang natin na magandang catalyst for this month and January is yung ating Bangko Sentral ng Pilipinas kung magkakaroon ba ng cut ng interest rates. Kasi ang taas pa rin more than 6% pa rin yung interest natin uh, sa pera natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So medyo mataas pa rin yung borrowing rates. Ayan. So ito po yung ating mga trending stocks. So nauna syempre si SGP natin. Kasi matakin mo, so biglang nag-up siya ng 18.51%. So nag-profit taking na yung iba, negative 16.31 million. So ngayon si SGP, ang pinaka main reason naman na nabasa ko sa kanya, kaya siya pinutakti ng traders for today's trading natin is kasama daw siya doon sa Maharlika Foundation natin. So mamaya, meron tayong news galing kay ABS-CBN naman. Ayan. Congrats po doon sa mga nag-stay sa kanya kahit na lumagapak siya ng malaki last time. Kasi biglang nagan siya eh. By the end of the year natin is malakas yung pullback niya. Ayan. So okay naman yata to si SCP natin. Tapos Converge natin. Ayan. So market pa rin siya. Very good, uptrend pa rin siya, 2.97%. Noong Friday yata nag-pullback to eh. Pero ngayon sumipa siya, 2.97%. And then, syempre, nagugustuhan lagi natin kay Converge from the past 2 days na trading natin o 3 days kasama ngayon, puro net foreign buying siya. So ngayon, meron siyang 34.3 million na net foreign buying po dito sa market. SPNEC, marami talaga nakabantay dito. So 0%, 0% eh. Akala ko nag-trading hold si SPNC natin. So meron siyang net foreign buying na 13.76 million. So hindi pa rin nauubos. Si GSIS pa rin kaya yung bumibili dito kay SPNC natin. Basta alam lang natin, yung broker natin yung si Abacus, yun yung bili ng bili dito kay SPNC naman. Okay? So eto si BSE, yan, winner natin sa mga small caps. Nag-up siya na 6.52%. Meron siyang negative 28K na net foreign sale. So maliit lang naman. So, galawan na sila, di ba? And then si Ion, ayan, medyo nag-bounce na rin siya, 1.83%. Meron siyang 650K na net foreign sell. And FCG, marami din yata nakabantay dito. Meron siyang negative 1.54% na galaw for today. So, 29.7K net foreign sell naman. Okay? So, overall picture, okay pa rin naman yung mga galawan po ng ating mga stocks. Ayan. So, disclaimer ulit guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then as always, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa mga reviews. Or kung gusto mo, join ka sa trading group natin. So meron naman siya. Open po yan as always. And then, sa mga nakasubscribe, check mo na lang po yung daily uploaded videos natin. Ayan. Medyo humabol na yung mga views natin. No? Nagwa 1K na rin siya. Company reviews, wala pa tayong bago. Profit or loss, yung mga sample trades, basic indicators, yung ating mga technical analysis. Building your fundamentals is yung mga risk management plus yung mga basic na PSC market studies naman natin. Okay? So mga nag-umpisa, malaking tulong po yan sa inyo. Okay? Tapos, crypto ko to. Follow mo lang ako dito sa ating Palabig Trader. Crypto ko to. Hindi ko napansin yung galawan ng mga cryptos natin. Sa social media, dito sa ating Palabig Trader na Facebook account, follow mo po yan. Or dito sa ating Facebook page na Palabig Traders. Ayan.
para updated po pa sa mga posts. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, US market, at saka cryptos. And then sa money earners, yung mga side hustles naman natin. Ayan, bumabalik na yung yung mga viewers, readers naman natin dito sa mga websites natin. Okay? So check natin yung pinaka-summary ng index muna bago yung mga news natin. Nandito sa bandang baba. Okay. So very good pa rin naman kasi net foreign buy pa rin tayo, di ba? So 3 days o 4 days pa rin tayo na diretsong net foreign buy sa market. Kanina, meron tayong 160.66 million na net foreign buy. So tinamaan dito sa market natin kasi bigla ng pullback. Holding firms minus 53%, finance minus 0.45. Umangat lang dito is ng konti. Property at saka si industrial naman natin. Okay? So turnover value is nasa 4.28 billion naman. Okay? So yung ibang news. So laglagan pala dito sa Asian stocks natin kanina. Oh. So Asian stocks tumbles across the region to start the week as China shares sink. Ayan. So mabay na rin tayo dito sa galaw niya. Tapos ito yung sinasabi ko, yung interest rates natin nasa 6.5% pa rin naman. So mataas pa rin. So kailangan natin bumaba yan para ma-sustain po ni PSE yung pag-akyat. Kasi nagiging catalyst po siya kapag pababa yung interest rate sa mga bangko, maraming borrowers ng pera, so pwedeng makatulong sa pag-akyat ng ating index. Okay? So oversold si fruit, ayan, napaparamdam si fruit natin. Foreign funds sold, ito yung mga binenta. BPI, Metrobank, Security Bank, APF Gen, ANI DNL, IMI Ionics, AGI DMC, IRIT, CLI, Globe, SEB, ICT at saka si MAC. Ito naman yung mga binili. BDO, SWS, ACN, FPH, CNPF, Jollibee, Green, ACAB, Alifield REIT, SMPH, TEL at saka si Converge. Ayan, bumabalik na si Converge natin. So 6,609.22 tayo kanina. Maraming news si DMC. Nag-close na gap na ba itong si DMC natin. So undertakes Laguna Property Project. DMC plans to develop 40 hectares in Laguna that will have a condotel and villas. So only 15% of the area will be developed as they want it to be forested naman. Ayan. So maraming catalyst si DMC. So in a statement posted, the PSE said the outage was caused by inability of at least 1/3 of the brokerage to connect to the PSE's front-end order management system. Ayan. So nagkaroon tayo ng connection error last time naman. So ang dami ko nababasa na gusto malaman yung explanation doon sa sa issue na yan. Okay, so napindot natin. Balik tayo dun sa mga discussions. Okay, SGP. So to winner natin for today. So Synergy Grid Development Philippines provides transmission services, and then Philippine Wealth Fund mulls investment in power grid operator. So yan po si Maharlika. So ibig sabihin, kung ano yung mga stocks na mababanggit ng ating Maharlika Foundation, so yun siguro yung babantay natin for the coming few days kasi nagiging magandang catalyst siya. Kasi syempre may mag-invest doon sa stock na yun, di ba? So, ayan. Isa po si SGP kaya po medyo pumitik po yung pinaka-price action naman natin sa kanya. Okay? So congrats doon sa mga kasi na rin siya nagkaroon na rin ng setup last week si SGP. Pero syempre sa dami ng pumitik na stocks, di ba? So kung nakuha mo siya din, congrats po sa iyo. Here are quick takes on Century Properties and House Investments. Magda-diversify siya into financial services and property sector. Cebu, Air in talks for 150 plane orders. SCP natin. Ayan, so yan nga po. Andito pala si Henry C. Pinaka-chairman pala natin dito sa SGP natin. Henry P.C. Jr. So yung mga SM group of companies. Century Properties Group receives SEC approval for application of offering 50 million shares, Series B preferred shares naman. Okay? So ayan heat map natin kanina. So mapula lahat yung bull market. DMCI to invest $12 million in Semirara Wind Project. Ayan. So yan yung catalyst pala natin. The Yochenko-led House of Investment says financial services will become its new core investment after selling. Ayan. So check nyo na lang kung meron kay EEI. Nagbenta siya ng shares dito sa EEI to outside investor including the family of House Speaker Martin Romualdez naman natin.
RCBC intends to offer senior unsecured sustainability notes. Alert, Philip Finance Chief Jokno sees 100 BPS rates cut this year. Ayan, so ayan na. Meron na tayo. From 6.5 to 5.5%. Ayan, so magkano na pala sila? May plan na. So pag na-announce yan, most likely gaganda ulit yung market natin. Jollibee, trading at 3.6% below fair value estimate. So medyo malapit na pala sa fair value. AP is expecting to launch 17 megawatt PV binary geothermal power plant in Albay in 2024. Ali signs 10-year 15 billion loan deal with Metrobank, DMC, pag-usapan natin niya, SMC. 3Gen cost to supply Meralcos 1.8 gigawatts power requirements. Consoji developing 2 renewable energy projects. Ayan. So maraming news pala itong si DMCI natin. Share buyback kay AGI, EP, Cebu, Ali, Metrobank. So ito yung kanilang agreement. Tapos yung Galawan, Balayo. So umakit siya ng 11%. Along list of gainers and almost third is terrible month. So Upson, 6%. Alter, 4%. So marami na small caps. Red Sea, 3%. So ito yung mga Galawan kapon. Si CTS nag-drop kapon ng 3% naman. Okay, so SCP, alam natin yung catalyst, yung summary ng market, nasa na. Ito pala, good news natin over the weekends. So yung inflation natin, dito yung Galawan niya. So nag-ano pala tayo noong June, nag-drop na siya ng July, 4.7 pero nag-uptick ng September and then pababa naman na siya kasi ngayon nasa 3.9% na lang yung inflation natin, which is within sa target na ng government na 2 to 4% na inflation natin. Okay? Ayan. So guys, yung mga gustong sumali sa trading group, as usual, open po to yung mga gustong magkaroon ng buy signal, sell signal. Ayan. So meron tayo dito sa trading group natin. Meron tayong communication during trading. So kung gusto mo sumali, open po yung ating Patreon channel naman. Okay? So refresh ko yung ating To Trade Asia. So kasaklap naman, no? Buong umaga is berde yung market natin tapos biglang nagkaroon ng buhusan ng pre-close natin. So anyway, okay lang naman kasi negative 0.31% lang naman sa maliit. 6,609 yung index. Malapit pa rin naman sa 6.7, mababa yung traded value. Nasa 3.53 billion lang siya. Pero okay lang, 160 million in foreign buy. So ang pinakatinamaan ngayon is LTG, minus 2.7. URC minus 1.62%. Ang panalo sa blue chips, Converge 2.97, ASN 2.01, Monde 2.0%. Okay? 48% foreign participation, 52% local participation naman. So dito sa winners natin, karamihan nga is mga small caps. SCP 18%, si Sinama, ayan nabubuhay na. Sinama, Geo, PES, MAB. So yung mga dati na papitik-pitik, Philippine Airlines, buhayo, 6.7, BSC 6.5, MRC 5.84, Balay, malakas na si Balay, 4.88, Euro DFNN. So mga small caps yung pinapitik for today. So ito yung mga losers natin, Lotto, minus 4.89, Sinaw, minus 4.84, Ani. So grabe si Ani, pabagsak pa rin, minus 4%. PNX minus 3.47, LPG nga. At saka si Home is nag-drop siya ng negative 2.36%. Okay? So yan po yung ating mga galawan for today. Punta tayo dun sa chart. Ayan. So untog tayo ng konti pero okay lang. Lagay pa rin natin sa 6,700 po yung pinaka-main resistance ng ating market. Hopefully bukas okay pa rin tayo kasi net foreign buy pa rin naman kasi yung yung galawan natin. So uptrend pa rin naman yung pinapakita po ng ating channel. So medyo nahirapan siya sa pumunta sa RSI 70, may trend pa rin naman siya pero okay pa rin naman yung trend niya kahit paano. And then okay pa rin naman yung MACD formation. Pakulot-kulot lang yung MACD formation natin pero okay pa rin yan. So good vibes pa rin tayo dito sa market kahit na meron tayong pullback for today. Tapos ngayon dito sa US market at parang laglagan ngayon dito. So Nasdaq futures negative 0.1, the futures medyo mataas negative 0.45. And then si S&P is negative 0.14%. So medyo nag-aalisan sila sa sa US market pa rin.
So okay lang yun kung mag-spill over dito sa Asian markets natin. European markets, medyo pabagsak, and then malakas pala yung drop dito, kaya pala bloody red yung mga nakita natin na heat map ng Asian stocks ayun, no. Hang Seng minus 1.8, Shenzhen minus 1.85, SSE minus 1.45, and then India is negative 0.93. Meron din naman berde. Okay, mas marami yung berde pero mas malaki yung drop ng mga ayan, Hang Seng minus 1.88%. Yung mga major na indices sa Asian markets naman natin. Okay? So sila yung naglagan. So Bitcoin, within this week yata o next week yung announcement ng Bitcoin ETF. So abangan natin yung mga news. Meron ba dito? Spot Bitcoin ETF applicants filed final amendment 19 billion for filings. Ayan. So hindi pa sinabi kung anong date eh. So pero magandang catalyst yan kasi yan yung inaantay ng cryptos natin para mabigyan ulit ng liquidity yung market natin. So pero ngayon parang laglagan yung malalaki yung drop oh. So mga 6%, 5% yung mga nakikita natin na laglagan dito sa cryptos natin. Okay? So refresh ulit to. So nagko-close kasi ito pag hindi natin na-refresh. Hindi, pag-usapan natin yung mga winners natin. So nauna si SCP natin, laki naman ng kandila. Ayan, dumiretso na siya and then bumalik dito sa resistance. So medyo nag-resist siya ng konti dito, pero laki naman ng ginalaw niya. Nasa 18%. So di ba nung Friday, meron naman actually may setup naman siya. Pero ang naging pinaka-catalyst nga natin is yung news na lumabas kanina umaga. So ang bilis. Ang bilis ng galaw nito kasi alam ko nung pagkabukas nito, nasa halos 10% kaagad yata si SCP. So yun nga, yung pinaka-catalyst natin is Maharlika Investment Corporation willing to support NGCP through investments. Ayan. So yun lang, yung pinaka-summary natin na merong mag-invest at ito nga yung controversial natin na Maharlika. Ayan. So abang-abang ulit tayo kung ano yung stocks yung mababanggit ni Maharlika natin. Hopefully kasama sa mga stocks natin kasi medyo malakas pala yung pitik kapag kasama sila. So yung pinaka-support is brinik nyo din dito sa 7.4 dito sa MA100. Ngayon kung meron pa siyang igagalaw kasi parang meron pa naman, so pwede mong tignan dito sa around 8.5. Okay? So parabolic ng galaw yan, so medyo mahirap tansyahin. Walang technicals yan. So kasi parabolic yung yung galaw niya. So support resistance lang yung pwede nating pag-usapan dito kay SGP. Okay? So biglang baliktad yung niya eh. Di ba? So nung last year talagang binenta siya ng binenta since October. Oh. Bumagsak ng bumagsak tapos ngayon biglang bumalik na lang yung price action natin. So 18.51% up for today, minus 16 million in foreign sales. So syempre profit taking na ako sino yung nakapulot sa baba. Call FMS ang buyer and then Salisbury call yung ating pinaka-main seller. Okay? So ito yung catalyst, Converge. So syempre gusto natin si Converge ngayon kasi pangatlong araw na net foreign buy na siya. Itong malalaking volume. Kaya lang nag-ano na pala siya. Overbought na si nag-peak na kaya si Converge natin. Overbought na yung RSI. So okay yung MACD. Meron tayong 3 white horse. Tama ba? 3 night horse. Ayan. So may 3 bullish candle tayo. Hopefully meron pa siyang igagalaw. Medyo nautog siya ng konti. Nag-resist siya dito. Pero maganda naman yung kandila. So lagay natin yung support dito. 9.17 dito. Malapit dito. O 9.1 siguro kasi nag-retest din siya nag-retest tapos nag-bounce siya and then pinakamalapit na resistance is dito sa 10.35 naman. Okay? So pero tatlong araw ng diretso si Converge. Dito sa may breakout area, nag-up na siya ng around 14%. Tapos sabi natin, di ba? Fair value usapan, nabasa natin sa Twitter is nasa 12 pesos. Okay? So uptrend si Converge. Meron ka bang hawak ng Converge? Tagal ko nang hawak tong si Converge. Makakabawi pa kaya to sa 12 peso level natin. So good vibes naman yung mga pinapakita ng foreigners. Meron siyang up move na 2.87%, 24.2 million net foreign buy. So meron tayo. UBS ang buyer. So medyo malakas yan, UBS UBS CLSA ang buyer. And then SB Equities Call yung ating pinaka-main seller naman. Ayan. So hopefully meron pa siya kasi meron tayong 3 white horse nga na tinatawag dito sa kanya. Pero ito yung pinaka-trend niya kung sumusundan.
So ang initial na higher low niya is dito sa 8.47. So ngayon, nagre-recheck siya, naghanap ng high. And then siguro kasi medyo overbought na rin, malapit na siya maghanap ng next na higher low formation. So uptrend pa rin naman si converge po natin. Okay? Next, SPNEC. Medyo marami talaga may hawak kay SPNEC kasi kahit hindi siya gumagalaw, yung price action natin, 0% for today's movement is pinag-uusapan pa rin siya. So nagtitrending dito sa investa natin. So mukhang maraming may hawak ng SPNEC natin. So okay yung MACD pero yung RSI medyo nag-below ng RSI 50 level. So medyo nakakulong tayo sa range na 1.25 saka 1.4. Yung overall picture niya, kung titingnan mo naman siya, ano pa rin naman siya, nasa descending triangle formation. Kaya kailangan medyo makalabas yung price action dito sa bandang right side natin para medyo bullish tayo mula dun sa downtrend. Kasi kung magkaroon siya ng green candle bukas, at least meron tayong established na higher low dito sa 1.3. Kaya lang, bakit kaya ganun? 0% yung galaw natin. So Abacus pa rin yung driver at saka Abacus din yung pinaka main seller. So meron tayong net foreign buy. Ito hindi nawawala sa kanya, 13.76 million net foreign buy. So ngayon, ang tanong, iniisip ko kanina So power yung gustong putahan ni di ba? Ni Maharlika. So SEP yung unang nasali sa listahan. So sino naman kaya sa renewable energy? Parang pakiramdam ko pakiramdam lang parang pakiramdam ko merong renewable energy. So hindi ko alam po SPNEC, ACN, Sinacrete, 'di ba? Yung mga power companies natin, si Red Sea, 'di ba? Mga renewable energies. So kung susuportahan nila ng government yung mga natin, yung mga power natin, renewable powers. So yun yung mga babantayan natin during this time. Okay? So ayan, hopefully tama tayo doon sa speculations natin. Babantayan natin kung ano yung stock yung pupuntahan ni Maharlika. Next, BSC. So ganyan sabi ko, halos karamihan na nakita natin na pumitik sina Merrimart, si Prutin medyo ayaw pa Si MRC gumalaw na, si PHA gumalaw na. So nagagalawan na po yung mga small caps na stocks natin. So napulit tayo na meron pang setup na ganyan. Kasi malaki yung chance na mag-breakout yung mga candles natin, di ba? Kasi sila na after ng blue chips, sila na yung next na direction na after ng mid caps at saka ng mga big caps na stocks natin. Okay? So very good. Okay na yung RSI niya. Malayo pa naman sa overbought condition. And then open na open yung ating MACD formation. Pagdating sa support dito, up body 0.1898. Pag na-breakout natin 0.1994, pwede dito 0.21. So lagay ko lang muna dito. Siguro diyan 0.2. Ayan. So alam mo na, pag nag-breakout yan, nag-stay above tayo ng above 0.2 dito naman next target 0.22. So based sa price action ni BSC, up siya 6.52%, walang foreigners. MTPIC ang buyer and then FIAP BDO yung ating pinaka-main seller. Next, Ionix. So pumitik na rin si Ionix. Ayun, second day. Medyo nabitin yung yung galaw natin sa kanya. So nag-pause siya. So baka mag-form muna to ng ascending triangle. Okay din yung volume niya So buhay na rin siguro si Ionix. Yung isa sino ba? Maalala ko lang kasi nakalabas na ako dito kay SSP, naipit din tayo dito last time. Tapos yun nga, naging maganda yung galaw ng market natin. So good. Nagbabalikan na yung mga palaglag natin na stocks last time. So anyway, ang pinakamalapit na resistance niya is 1.17. Okay, so dito natin abangan. Sana ma-breakout to para next na usapan natin is 1.36. Malaki din yung drain up niya last time. Mula dito sa peak niya is nag-drop din siya na halos 30%. Okay? So may nakikita tayo na volume dito kay Ionix. Hopefully masundan pa another volume bukas para mag-try tayo na mag-breakout dito sa 1.17. Mabilis lang daw pag na gumalaw siya kasi malalaki yung gap ng movements ni Ionix natin. Ayan. Yun ay kung itutuloy nila yung galawan natin for the
week naman. Okay? So okay yan okay yung nakita natin kay Ionix. So meron tayong 1.83% na up move, may 600K net foreign sell, call FMS sa buyer and then call BPI yung ating pinaka-seller. And then lastly, FCG, marami din parang SP ni ECD. SP ni ECD din, marami nakabantay kay FCG. So medyo nauntog siya dito. Medyo nauntog tayo Ayaw niyang mag-breakout dito sa MA100. So anyway, nonetheless, bullish pa rin naman tayo sa majority ng stocks. Breakout pa rin naman siya. So tingnan natin kung flag formation tong ginagawa natin dito sa current na price action natin. Okay, support is pwede dito 0.62 or dito sa MA20 ng price action natin. So RSI 50, okay pa naman. And then MACD formation is nag-start pa lang naman na maging bullish ng ating galawan naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. So, good pa rin naman. Okay pa rin naman yung galawan ng mga stocks. Siyempre, magpapalitan yan. Blue chips, small caps, mid caps. So, depende na lang kung ano yung pinag-uusapan. So, ngayon kasi, ang pinag-uusapan si Maharlika, di ba? So, mag-aantay tayo kung ano stocks yung susunod na babanggitin. Kasi most likely, ganun yung magiging galawan niya, parang SCP din. So, magpupuntahan doon yung mga traders naman natin. Okay? So, in the short term, bullish pa rin yung prospect sa market and hopefully by the end of January or kung this week or next week, mabreak na natin yung 6-7 para next na target ng index is nung bullish tayo dito sa 7,000 levels naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe po dito sa ating Flowey Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. Open po yan. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto po ng guide sa trading, investing sa Philippine market. Kung medyo nahirapan ka pa rin during this time, sali ka lang po sa trading group naman natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.